Alright mga kapatid, nagsalita na ang Malacanang at nilinaw ng Malacanang na hindi nito gagamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Estados Unidos, no? Pagkatapos nga nung nangyaring banggaan nitong nakaraan lamang na kung saan ay parang mga pirata itong China kung umasta sila rito sa West Philippine Sea. Pero itong panonoorin natin ngayon mga tol, ito'y matatalakay dito ni Ed Linggau yung isa sa mga problema ng Pilipinas mga tol, no? Kung bakit maingat ang palasyo dito sa pag-invoke ng Mutual Defense Treaty mga tol. At ito ang aalamin natin ngayon para syempre maging aware tayo bawat isa sa atin at hindi lang tayo basta sigaw ng sigaw, Mutual Defense Treaty, Mutual Defense Treaty. Kasi minsan mga tol, nadadala rin tayo ng emosyon natin 'di ba? Lalo na 'pag napapanood natin yung ginagawa ng mga Tsekwa sa mga kababayan nating mga sundalo, siyempre sa mga tropa nating sundalo na ginaganyan tayo sa West Philippine Sea. Parang minsan gusto natin giyera na talaga 'di ba? Pero kung iisipin natin, oo nga, hirap pala ng kalagayan talaga 'pag giyera, no? Well, anyway, pag-usapan natin 'to mga tol mula rito sa News 5 Everywhere. Ayan, paggamit sa Mutual Defense Treaty. Ito ang topic ngayon na i-discuss ni Ed Linggau at syempre para sa atin din magkaroon tayo ng mga kaalaman pa, no? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Ngayong gabi, nilinaw ng Malacanang na hindi nito hihilingin ang pagpasok ng Amerika sa nangyaring gulo sa Ayungin Shoal. Nung resupply mission para sa BRP Sierra Madre nitong Lunes lamang, kinuyog ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Philippine Navy. Pinagsisira ang mga barko ng Pilipinas, binasag ang equipment at kinumpiska ang mga barel ng ating Navy. Isang Navy Commando ng Pilipinas ang malubhang nasugatan sa Yeah, pinakamalalang insidente sa pagitan po ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. naputulan ng daliri. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang nangyaring karahasan sa Ayungin Shoal nung Lunes ay matuturing lamang na hindi pagkakaunawaan o kaya'y aksidente. Alam nyo mga tol, no, naiintindihan natin kung bakit ganito kaingat ang palasyo. Hindi naman para iligtas lang nila yung kanilang mga sarili, kundi para sa kapakanan nating lahat. 'Di ba? Minsan nadadala tayo ng bugso ng damdamin natin na tila ba nadadaig tayo ng ano ng galit 'di ba? Pero kung titignan mo, ano nga ba ang kakayahan ng Pilipinas para sumabak sa giyera? Kanina habang nag-i-scroll ako rito, tinignan ko yung puwersa natin compare sa puwersa ng China. Para tayong isang maliit na tuldok lang sa kanila mga tol. Talagang kayang-kaya nila tayong lamunin ng buo mga tol. 'Di ba? O lagi nating sinasabi, meron naman tayong Mutual Defense Treaty, 'Di ba? Tutulungan tayo ng Amerika. Ano tayo niyan, susuportahan tayo niyan. So yun nga kaya natin kailangan panoorin 'to para at least malaman natin ano ba yung mangyayari pag ginamit natin yung Mutual Defense Treaty natin, mga tol. Ano ba yung mga posibleng mangyari? Ang Amerika ba talagang makakaasa tayo ng 100%. Kumbaga talagang ironclad kung tawagin, no, na 100%, willing silang ibuwis ang kanilang mga sundalo para lang sa kapakanan ng Pilipinas mga tol. Tuloy natin 'to. Hindi pa raw handa ang Pilipinas na ituring itong armadong pag-atake kung saan maaaring i-invoke ng Pilipinas ang RP-US Mutual Defense Treaty. Sa 1951 Mutual Defense Treaty kasi, nangako ang Pilipinas at ang Amerika na sabay nitong haharapin ang anumang armadong pag-atake ng naayon sa kanilang mga proseso. Mhm. Pero ayon sa mga eksperto, ang nangyari ng Lunes ay pasok na sa bagong definisyon ng US ng armed attack. Yeah. At dahil dito, pwede nang i-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para may rest back na mula sa Amerika. Pero bakit lubhang maingat ang Malacanang at tinawag pa itong aksidente? Kumbaga parang inaano na lang ng Malacanang, "Di, aksidente lang 'yan. Huwag muna kayong masyadong mainit, aksidente lang 'yan. Misunderstanding lang 'yan, hindi pagkakaunawaan mga tol." No? Kumbaga iniiwas tayo ng Malacanang talagang pumasok doon sa isang masalimuot na daigdig mga tol. No, kahit papaano mga tol, dapat nating ipagpasalamat pa 'yan. Kasi imagine mo mga tol kung anong hirap ng buhay ngayon mga tol. Pagmahal ng bigas, kawalan ng trabaho, kapag baba ng sweldo, 'di ba? Mahal ng mga bilihin. Mga tol, 'di ba? Imagine nyo mga tol kung papasok pa tayo sa ganitong klaseng masalimuot na sitwasyon, baka mas lalo tayong maghirap niyan.
'Di ba? Talagang ay kawawa naman yung mga maliliit nating mga anak. Wala pang malinaw na sagot yan. Pero kailangan po din nating maintindihan na malaki ang implikasyon Mhm. kung ipapasok na natin ang Amerika sa gulong ito sa agarang pag-i-invoke ng MDT. Unang-una, sadyang umiiwas ang Amerika sa Oh. tinatawag na mga sovereignty issues or Oh. disputes. Kaya hindi ito nakikialam basta-basta sa kung sino ang nagmamay-ari ng Spratly Islands. Mhm. Nung dumalaw siya sa Pilipinas noong November 2011, ginitinoy Secretary of State Hillary Clinton na hindi manghihimasok ang US sa mga sovereignty claims. So, dito pa lang mga tol, medyo tagilid tayo diyan. Hindi pa kikialaman ng US yung mga sovereignty claims natin, 'di ba? Bahala kayo diyan, sabing gano'n. Nanalo na tayo sa 2016 Arbitral Award eh. Nasa sa atin na 'yon mga tol kung paano natin siya ipaglalaban. Nasa sa atin na 'yon, hindi natin pwedeng iasa 'yon sa Amerika. Kasi may sariling bansa sila eh. At etong Spratly at etong hindi na nila nasasakop yan, napakalayo na sa kanila yan. Tayo ang may hawak ng 2016 Arbitral Award. So tayo may may tungkuling ipagtanggol yan kung kakayanin ba natin o hindi mga tol. Pangalawa, gaya ng anumang bansa, uunahin po ng Amerika ang kanyang sariling interes at ang Mhm. kanyang sariling constituency. Mhm. Kahit makailang ulit magbigay ng ironclad guarantee ang US na susuportan nito ang Pilipinas, kailangan din tayong makasigurong papasok nga sila sa oras na hihilingin natin. Kung hindi, tayo lamang ay magmumukhang kaawa-awa. Malamang. Nung krisis din sa Scarborough Shoal noong 2012, sadyang hindi komportable ang US na bigla silang nakaladkad basta-basta sa girian ng China at Pilipinas sa Scarborough. Ginamit kasi ng Pilipinas ang isang Navy ship para manghuli ng mga Chinese na mga isda sa Scarborough, bagay na nagpataas ng tensyon doon po sa lugar. Ayon kay dating Chinese Vice Foreign Minister Hu Ying, halos sisihin pa ni US Assistant Secretary of State Kurt Campbell ang Pilipinas dahil ito raw ang nagsimula ng gulo. Mhm. At sa huli, ang US ang nagsilbing mediator sa pagitan ng China at Pilipinas sa pagpapababa ng tensyon noong 2012. So ibig sabihin nito mga tol, 'di ba? Yung mga ganitong Pilipinas ang nagsimula ng gulo dahil nga tayo yung nagdala ng Navy ship noon eh. 'Di ba noong 2012 nung nagkaroon ng standoff dito sa Scarborough dahil manghuhuli tayo rito ng mga illegal na Chinese. So tayo daw ang nagsimula ng gulo noon, yun nasisi nila. So yun ngayon ang gustong gawin ng China mga tol, kaya todo pagbubuyo nila sa Pilipinas. Dahil kapag tayo ang unang nagpaputok, tayo rin ang mapuputukan mga tol eh. Tayo pa magiging may kasalanan yan. Tayo pa ang sisisihin at sasabihing nagsisimula ng gulo mga tol. Kaya ganyan din kaingat yung ating mga kasundaluhan. Kaya kahit na todo masaktan na sila, maargabyado na sila at magmukha na silang kaawa-awa, talagang tinitiis nila lahat ng kahihiyan na yon mga tol. Di bali nang tapakan yung ego nila ng isang Coast Guard, di ba mga sundalo sila, tapakan sila ng Coast Guard yung ego nila. Okay na eh, basta wag lang nilang dadalhin o hahihilahin yung bansa nila sa isang hindi magandang sitwasyon mga tol. At dito ngayon nangyari nga dito sa 2012, naging mediator daw ang Amerika dito para mabawasan ng tensyon, 'di ba? O para bumaba ang tensyon. Ang ginawa ng Pilipinas, inatras yung mga navy natin. Nagpaiwan na doon ng China at hindi na nila binitawan yung Scarborough. 'Yun ang nangyari doon, mga tol. Sa pagitan ng China at Pilipinas sa pagpapababa ng tensyon noong 2012. Ayon kay Hu Ying, pumayag ang Pilipinas sa suhestyon ni Campbell na tanggalin ang mga barko nito sa Scarborough Shoal. Pero anya, wala namang binigay na pangako ang China na gagawin din nila ito. Mm. Naging uto-uto pa pala Pilipinas doon, 'di ba? Nautakan tayo ng China doon, mga tol. Ang suhestyon ni Campbell ba yan? Campbell is alisin yung mga barko ng Pilipinas. Inalis natin agad-agad nang hindi natin hinihintay kung ano ang gagawin ng China. O pagkaalis ng mga barko natin, hindi na binitawan ng China yung Scarborough. Yun na. Hindi na natin nakuha. At doon nga, after nun, pagdating ng 2014, saka tayo nagsampa ng reklamo sa The Hague, sa Court of Arbitration, at yun nga, naipanalo natin siya ng 2016. Ang problema, ayaw naman siyang kilalanin ng China at sinasabi nilang invalid yon, void at walang halaga. No, hindi legal.
Wala namang binigay na pangako ang China na gagawin din nila ito. Kaya tayo po ang umalis at China yung nanatili doon hanggang ngayon. Yeah. At sa huli, nakaiwas ang US sa gulo pero nawala naman sa atin ang Scarborough Shoal. O, alam nyo na mga kapatid kung bakit maingat na maingat ang Malacanang mga tol sa ano natin, sa pagtugon natin dito. Ibig sabihin mga tol, ang Malacanang ay hindi pa 100% na desidido o kumbinsido mga tol sa pangakong binibitawan ng Amerika kung tayo nga ba talaga ay tutulungan nila o baka iiwan din tayo sa ere mga tol. Alright, malinaw na malinaw yan mga kapatid. Basahin natin yung ilan sa mga komento ninyo mga tol. No? Ito ito yung last video natin, no, yung ano natin, ginawa natin ng reaction video. Sabi dito ni Jovelyn Castro Orya, dapat itak din o di kaya mga pana, sabing ganun. Tapos sabi naman ni Romel Rado 704, invoke nyo na, hihintayin pa ba may mamatay? Kawawa naman yung isa mamatay tapos tsaka lang lalaban. Mas maganda na mamatay ka, nasama-sama tayong lahat kaysa naman makikita mo pang may isang mamamatay bago ka lumaban. O ba? So yun na nga mga tol, ito yung saktong-saktong itinapik at pinag-usapan natin ngayon. Pinakinggan natin yung explanation dito ni Ed Linggau. So kahit papaano meron tayo natutunan, di ba? Sabi naman ni user RX9ML 7LB8G, hindi dapat tapatan kung ano ginagawa ng China, pakumbaba pa tayo. Tapos sabi naman ni LGTV, kung pinatay ang sundalo gamit ang pamalo, hindi pa ba yan threat para sa mga sundalo natin? Sabing ganun. Diba? Hindi naman nga nangyari. Sabi naman ni July Leo, mahalaga lang na ikasana ang defense treaty pagkaputukan man, may katugunan agad. Sabing ganun. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa balita at videong napanood natin? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba at pwede kang magbigay ng iyong saloobin at ang iyong opinion. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.